So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kahapon, trending po ito nilabas ng kampo ni Ramil Madriaga na text message at saka bank records. So ito po ay nag-uugnay kay Ramil Madriaga at saka kay Colonel Dennis Nolasco. So ngayon, ang tanong ngayon dito, sino ba ito si Colonel Dennis Nolasco? So sa mga nakalimot na or sa hindi nakakaalam, itong si Colonel Dennis Nolasco po, siya po ay security aide ni Sara Duterte. At base po sa Quadcom, siya po yung disbursement officer na naglabas ng pera ng confidential fund para ma-withdraw. Okay. So ngayon, ang ibig sabihin ito mga kababayan, kung sinasabi nga po ni Sara Duterte na hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga, bakit merong ugnayan base po sa text message siya na lumabas kahapon, itong si Ramil Madriaga at saka si Colonel Dennis Nolasco. Okay, so ito pag-usapan ngayon natin to, no? So, alam naman po natin no, na nung nakaraang araw, nag-file nga po ng kasong perjury itong si Sara Duterte. Yan, no? So, 1 week ago ito, no? Sara Duterte files perjury complaint versus alleged bagman Ramil Madriaga. Kasi mga kababayan, no? Kung pag nanakaw lang naman na pag-uusapan ni Sara Duterte, si Ramil Madriaga po talaga, yung talagang merong direct na exposure or experience dito. So ngayon nga, no, sa pag-file nga po ng kaso ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga, dalawa lang po yan. Dalawa lang yan. Naghahanap siya ng hustisya or gusto niya lang talagang ipitin si Ramil Madriaga para wala lang, trip niya lang. Diba? So, alam naman natin na talagang decidido ito si Ramil Madriaga na magtistigo laban kay Sara. Okay. So by the way, tinan nyo to, no? Balikan natin to. So nakakatawa pa dito mga ka-Streetwise, no? Palagi pang sinasabi ni Sara Duterte at saka mga abogado rin ni Sara na hindi daw sila makakilala. Si Ramil Madriaga at saka si Sara Duterte hindi daw magkakilala. So ito, galing tong Net25 yung balita po na yan. Pero mga kababayan, no, paano hindi makakilala in the first place? May mga video at saka may mga pictures na magkasama sila. And by the way, ito trending to ng isang araw na binati pa nga ni Sara Duterte ng happy birthday itong si Ramil Madriaga. So ito, tinan natin to So ito, panoorin nyo to, tinan nyo to. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Di ba? Binati pa. Isa pa. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Di ba? Bukod po sa mga kumakalat dati pa na mga pictures at saka mga video, naalala nyo, di ba? Mayroong video na nag-abot ng watawat ng Pilipinas, si Sara Duterte kay Ram Madriaga. Natawag niya pa, Sir Ram, di ba? So trending yun nung nakarang buwan So ito, bago na naman to, nung nakarang araw to na yan yung, tinan naman yung mukha ni Sara. Diba? Bukod sa kamukha ni Fiona, ang pangit pa, no? Binati niya dito ng happy birthday si Ram Madriaga. So, wala. Pero mga kababayan, ang point natin dito, mas marami pang ebidensya ang lalabas kung makukuha po natin yung mga cellphones ni Ramil Madriaga sa RTC. Noon na mukhang mangyayari po yan, dito nga po sa impeachment hearing na nangyayari nga po sa Congress. So, abangan natin yan. So ngayon, ito pag-usapan ngayon natin itong ito lumabas nga po kahapon na mga text message at saka bank records na nag-uugnay nga po kay Nolasco at saka kay Madriaga. So una ito, yan. Ito talakayan natin, yan. Ito. So sabi po ng abogado nga po ni Ramil Madriaga, itong text message daw po na to, text message ni... So ito po text message ni Colonel Nolasco kay Ramil Madriaga. Okay. So ngayon lumabas dito yung land bank account number at saka GCash number. Ito yun, di ba? So ngayon ang ginawa nga po ng abogado ni Ramil Madriaga, pinasahan niya ito ng pera. So ito 1,000 pesos. No? So lumabas dito, ito lumabas pangalan. Dinaga pala. Dennis Dinaga Nolasco. Okay. So yung bank records dito na pinasa nga po
Nasa text message nga po ni Ramil Madriaga at saka ni Cadel Nolasco, ang lumalabas dito na bank records pala o bank account pala ni Colonel Nolasco. O, di ba? Tapos, may GCash number pa dito nakalagay. Yung GCash number. Oo, yan. So, itong GCash number, mga kababayan, lumalabas din, Dennis Nolasco rin. O, di ba? So, itong text message, mga kababayan, nangyari po ito noong 2023. Tama ba? O, 2023 nga, oo. But, ano pa nito? Ito yung mga panahon na bati pa sila ni Sara Duterte nito. Oh. So ngayon mga kababayan, ito malupit. Kung babalikan po natin yung affidavit nga po ni Ramil Madriaga, ito nakalagay yun dito sa number 13. Oh. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was asked to form a Vice Presidential Security Protection Group which was established primarily to provide security and intelligence work for VP Sara. No, it was during the period that I personally introduced and recommended to Colonel Dennis Nolasco to her. O yan. O, di ba? So, ibig sabihin nun, sa simula pa lang, base po ito sa statement ni Madriaga, na dito po sila nakakilala ni Nolasco. No, sa pagbuo nga po ng sarili security group nga po ni Sara. So, bukod nga po dito, yan, sila Chika, nandito na rin po yun, isa sa mga bagman. So, sabi pa dito, sa susunod, ganun yung dito around around December 2022, Nolasco sent me a text message instructing me to him. I arrived at Ultra, Pasig City around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco and Colonel La Chica. And 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Patay tayo dyan. Ito na. Okay? So Colonel La Chica handed to me portions of that money amounting to around 35 million per duffel bag and delivered to various people. So bagman talaga po siya. Yan si Reynold Monsayak, nandito rin po pala. So ngayon, ang lumalabas dito, mga ka-streetwise, magkasama pala talaga si Ramil Madriaga, sila Chika at saka si Nolasco sa pagkuha po ng pera ni Sara Duterte na kinurakot. O di ba? So ang point dito, paano ngayon ito may tatanggi ng kampo ni Sara Duterte na sinasabi niya nga po kanina, di ba, na hindi daw sila makakilala ni Ramil Madriaga. Tingnan ninyo mga kababayan simula pa lang 2023, 2022 pa lang mga kababayan, may mga ebidensya na nga po na makakilala si Sara at saka si Ramil Madriaga. Tapos ngayon, may lumabas na nga po ngayon na text message at saka bank records na mayroong ugnayan si Ramil Madriaga at saka si Nolasco. Ngayon, at ngayon, kung pagbabasihan po natin yung affidavit nga po ni Madriaga, at talagang lumalabas po talaga na magkasama po silang bagman. Magkasama po na bagman si Ramil Madriaga at saka si Colonel Nolasco. Ngayon, kung babalikan ngayon natin tong sinabi nga po ng staff nga po ni Sara doon po sa Quadcom, na dapat po kasi merong disbursement officer sa paglabas nga po ng confidential funds. No? Pero ang nangyari nga po dito, ang naging disbursement officer nga po, si Colonel Nolasco. Na in the first place, hindi kasi pwede yun kasi si Colonel Nolasco nga po, security sa VPSD ni Sara Duterte. Hindi pwede yun. Security ka, tapos disbursement officer ka. So ngayon, lumalabas ngayon. So kung titignan ngayon natin itong statement nga po ni Joel Chua, pakita ko sa inyo. Sabi ni Joel Chua nga mga kababayan, Congressman Joel Chua, VP Duterte's statement shows fear as impeachment process move forward. So, ang sinasabi nga po dito ni Congressman Joel Chua, nakikitaan na po natin ng takot itong si Sara Duterte. So, sabi niya dito, ironically,
However, her latest public statement appears to reveal aspects as that defense strategy, so takot pala siya sa mga nalalaman ni Madriaga. Such statement may ultimately aid the House when it performs the constitutional duty of presenting the articles of impeachment before the Senate, di ba? So continue natin na sabi niya pa dito, more importantly, the tone and substance of the Vice President's statement suggests fear rather than truth. It appears directed primarily to a political based in effort to shape public opinion through misleading narratives. Di ba? So wala naman po nagbago talaga, no? Talagang misleading naman talaga ito si Sara. So ngayon, ang point natin dito, nahalata rin po ng mga congressman na itong si Sara Duterte po talaga ay takot sa mga nalalaman po ni Ramil Madriaga. So sa ngayon nga po, no, sabi nga po ng mga Committee on Justice natin sa House, na hanggang ngayon hindi pa rin po nagpapasa ng pleadings or ng sagot si Sara Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. So malamang nga dito, no, sabi, baka sa Senate na po nila ito ilalabas. No, which is, ano naman yun? Strategy na mismo yan ng mga abogado ni Sara. Pero by the way, ang point dito mga kababayan, di ba? The more na iniipit nga po ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga, mas lalo po talaga itong nagbibigay ng motivation para nga po magsalita itong si Ramil Madriaga laban kay Sara. At nahalata na rin po talaga ng mga congressman natin na talagang may takot. No, may takot tong si Fiona. Di ba? Walang yan, no? Oger may takot. Marunong pala matakot yung Oger, no? Di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Masabi nyo nga po dito, sa mga bago nilabas nga pong ebidensya po, no, na nag-uugnay kay Sara Duterte, kay Colonel Dennis Velasco at saka kay Ramil Madriaga. At ano rin pong masasabi nyo rin po dito, the statement nga po ni Joel Chua, na talaga nakikitaan na po ng takot itong si Sara Duterte. Di ba? So yan, so pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.